Kung titignan mo ang mga barya sa pitaka mo ngayon, mapapansin mo na halos magkakakulay at magkakahawig na ang disenyo ng mga ito. Pero kung babalikan po natin ang kasaysayan ng pananalapi dito sa Pilipinas, may isang barya na talagang tumatak sa isip ng maraming Pilipino dahil po sa kakaibang hugis at bigat nito. At ito po ay ang sikat na 2 piso coin na ipinalabas po noong dekada 1980. Sa partikular na usapan natin ngayon, pagtutuunan po natin ng pansin ang bersyon na ginawa noong taong 1986. Alamin po natin kung ano ang mga interesting na katangian nito, magkano po ang tunay na halaga nito sa kasalukuyang market. Pero dito nakikita po natin kay eBay na ito po ay binebenta ng seller sa halagang $4.99. Yan, maliban po dyan, ay alamin din natin kung mas mabuti ba talaga itong panatilihin sa ating koleksyon o i-let go na sa mga interesadong kolektor. At ayan, magsimula muna tayo sa mga pangunahing detalye ng baryang ito na dapat po nating malaman. Ang 2 piso 1986 ay bahagi po ito ng tinatawag na Flora and Fauna series na inisyu po ng Central Bank of the Philippines o ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang seryeng ito ay kilala po sa pagtatampok ng mga bayani ng bansa sa isang panig at ang mga natatanging halaman at hayop na matatagpuan po dito sa Pilipinas sa kabilang panig naman. Ang perang ito ay opisyal na umikot po sa sirkulasyon simula noong taong 1983 hanggang sa taong 1990. Ngunit para sa taong 1986, may mga partikular na katangian ito na nagpapakita ng yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kung susuriin po natin ang pisikal na anyo ng baryang ito, ang unang-unang mapapansin po natin ay ang hugis nito. Hindi ito ang tipikal na bilog na barya na madalas po nating nakikita ngayon. Ang 2 piso 1986 ay isa pong decagonal coin na nangangahulugang mayroon po itong eksaktong 10 na kanto o gilid, 10 corners. Ang ganitong disenyo ay ginawa upang madaling makilala ng mga tao ang halaga ng salapi sa pamamagitan lamang ng paghipo rito, kahit hindi ito tinitingnan ng direkta. Ang gilid o edge nito ay suwabe at plain. Walang mga ukit o riles na katulad ng ibang barya. Ngayon, pagdating naman po sa composition ng metal, yan, ang baryang ito ay gawa po sa copper nickel. Ito ang dahilan kung bakit mayroon itong kakaibang kulay pilak na hindi po basta-basta nangingitim kumpara sa mga purong tanso o bakal. Mabigat din ang baryang ito kung ikukumpara sa mga modernong barya ngayon. Ang timbang po nito ay eksaktong 12 grams. Ang diameter o ang kabuuang lawak nito ay pumapalo po sa 31 mm at may kapal o thickness ito na 2 mm. Ang orientation ng pagkaka-imprinta po nito ay medal alignment na nangangahulugang kapag iniharap mo ang barya at inikot mo ng pahalang, parehong nakaturo po ito sa itaas ang disenyo ng magkabilang panig. Ngayon ay suriin naman po natin ang sining at disenyo na nakaukit sa naturang barya na ito. Sa unang bahagi, ito po ang kanyang oversight. Makikita po natin dito ang kaliwang profile o head ng mukha ng ama ng himagsikang Pilipino na si Andres E. D. Castro. Andres Bonifacio Y. D. Castro. Sa itaas ng kanyang mukha ay nakasulat po ang malalaking titik ng Republika ng Pilipinas. Sa kaliwang bahagi naman ng kanyang mukha ay nakasaad po ang pangalang Andres Bonifacio. Ayan. At sa ilalim nito ay ang apelyidong Bonifacio. Ayan. Sa pinakailalim ng kanyang busto ay makikita po ang taon ng pagkakagawa o ang partikular na serye ng pagkakalimbag. Dito naman tayo sa kabilang panig o ang reverse side. Dito,
nakalagay ang representasyon ng flora o ang halaman. Tampok po dito ang isang puno ng niyog na may scientificong pangalan na Cocos nocifera. Yan. Ang puno ng niyog sa disenyong ito ay nakatagilid at nakasandal po ng bahagya patungo sa kanang direksyon. Yan, mas makikita po natin kapag ganito naka-zoom out. Sa itaas na bahagi ng puno ay makikita po ang salitang Cucus. Yan. At sa gitna ay ang Nuciferas. Yan. Cucus nocifera. At sa ibaba ay ang mismong denominasyon na 2 piso. Ang lahat ng ito ay nakasulat po gamit ang Latin script. Lahat ng mga baryang ito ay nilikha po sa BSP Security Plant Complex na matatagpuan po sa Quezon City dito po sa Pilipinas. Ang isang napakahalagang aspeto na tinitignan ng mga kolektor ay ang tinatawag po na mintage o ang kabuuang dami ng barya na ginawa sa isang partikular na taon. Para sa taong 1986, ang kabuuang mintage ng 2 piso coin na ito ay eksaktong nasa 26,260,000 na piraso. Kung ikukumpara mo ito sa ibang taon sa parehong serye, mapapansin mo ang malaking pagkakaiba. Halimbawa, noong taong 1984, ang mintage ay umabot po sa napakalaking bilang na 121,111,000 na piraso. Noong taong 1985 naman, ay mayroon po itong 115,211,000 na piraso. Dahil ang taong 1986 ay mayroon lamang po itong 25,260,000 na piraso, masasabi nating mas kaunti ang nagawa sa taong ito kumpara sa nagdaang 2 taon. Kaya naman, mas mababa po ang frequency o tsansa na makahanap ka ng ganitong barya sa kasalukuyan. Ayan. Nakikita po natin dito. Kaya, ayan, nasa humigit kumulang 6% na lamang po batay sa record ng numista rito. Ngayon, may isa pang interesting na bagay na madalas pag-usapan ng mga numismatist o ang mga eksperto sa barya kapag pinag-uusapan po ang seryeng ito. Ito ay ang mga pagkakaiba sa likod na bahagi ng barya o ang reverse die types. Sa pangkahalatan, may 3 uri ng pagkakaiba ang disenyo ng puno ng niyog sa buong serye mula 1983 hanggang 1990. Ang unang uri ay ang large coconut o text type. Yan. Ito po yan. Kung saan ang mga ugat ay mas malayo po sa rim. Ang ikatlong uri naman na partikular na nakita po noong taong 1989, dito po yan, ay ang smaller coconut type na may mas makapal na rim at mas maliit na puno ng niyog. Ang mga ganitong maliliit na detalye ay nagbibigay po ng karagdagang excitement sa mga naghahanap ng mga variation sa kanilang koleksyon. Ngayon, dito naman po tayo sa tanong na malamang na pinakahihintay ng marami. Magkano nga ba ang halaga ng 2 piso 1986 ngayon kung bibilhin ng isang interesadong kolektor? Yan, dito po sa eBay ay $4.99 ang benta ng seller dito. Una po sa lahat, kailangan nating linawin na ang baryang ito ay opisyal ng demonetized o wala na pong halaga bilang pambayad sa mga tindahan simula noong January 2, 1988. Ibig sabihin, ang halaga lamang nito ngayon ay nakasalalay sa numismatic value o ang halaga nito para sa mga kolektor. Batay po sa mga pinakahuling datos ng bintahan at pagtatasa sa market, ang isang 2 piso 1986 ay na nasa circulated condition o ang mga baryang nagamit na, may mga gasgas o medyo luma na ang itsura. Ang itsura ay karaniwang nagkakahalaga po ng humigit kumulang 18 pesos lamang. Ayan, katulad po nito
18 pesos lamang po yan. Kaya malaki po or malayo ang diferensya dito sa 4.99 na presyo ng seller dito. Kaya kung isasalin po natin ito sa foreign market gaya ng US dollar, ang halaga nito ay naglalaro po sa 7-7 o humigit kumulang 0.29 USD hanggang 0.30 USD or 29 to 30 cents lamang. Kaya sobrang laki or sobrang mahal yung presyo ng seller dito kay eBay. Mahalaga pong maunawaan na ang presyo ng barya ay mahigpit na nakadepende po sa kondisyon nito o ang grading. Kung ang hawak mong 2 piso 1986 ay nasa pambihirang kondisyon tulad po ng uncirculated o yung mga barya na mukhang bago pa, walang anumang gasgas at napanatili ang orihinal nitong kintab mula sa pagkakagawa, ang halaga po nito ay maaring tumaas ng higit pa sa karaniwang presyo sa sirkulasyon. Katulad ng mga naitalang presyo sa ibang taon na umabot mula 70 pesos hanggang 180 pesos para sa mga nasa estado ng brilliant uncirculated o proof sets. Subalit para sa karaniwang kondisyon ng taong 1986, ayan, kung saan ay makikita ang mga lumang taguan, ang 18 pesos ang siyang pinaka-standard na bentahan sa kasalukuyan. Dahil sa mga numerong ito, lumilitaw ang isa pang mahalagang katanungan. Mas okay ba itong itago na lang o ibenta na sa kolektor kung nakahanap ka ng ganitong barya? Ang sagot dito ay nakadepende po sa iyong layunin at sa mismong kondisyon ng barya na hawak mo. Kung ang hawak mo or kung ang layunin mo ay kumita ng malaking halaga ng pera sa mabilis na paraan, ang pagbebenta ng isang piraso ng karaniwang 2 piso 1986 ay maaring hindi po makatugon sa iyong inaasahan dahil ang presyo po nito na 18 pesos ay hindi ganoon kalakihan. Kung ibebenta mo ito sa isang kolektor, maaaring masayang lamang. Maaaring masayang lamang ang oras at pamasahe mo sa pakikipagkita o pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng courier. Dahil dito, kung mayroon ka lamang isang piraso o iilang piraso na nasa circulated condition, mas okay na itago mo na lamang ito bilang bahagi ng iyong personal na memorabilia o alaala ng lumang panahon ng sirkulasyon ng pera dito sa Pilipinas. Gayunpaman, mayroon ng ibang sitwasyon kung ang hawak mong barya ay nasa perpektong kondisyon. Wala po itong ayan, o kaya naman ay mayroon itong tinatawag na mint error o pagkakamali sa pagkakaimprinta mula sa pabrika. Ang mga barya na may error tulad po ng off-center strike o maling metal sheet na nagamit ay labis na hinahanap ng mga seryosong kolektor at maaring magkaroon ng mas mataas na halaga na bukas po sa negosasyon. Gayon din kung ikaw ay may hawak na maramihang bilang ng baryang ito na nasa bulto o bulk set, maaari mo itong ibenta bilang isang buong lot sa mga nagsisimula pa lamang sa hobby ng coin collecting. At ayan sa pangkalahatan, ang 2 peso 1986 na barya dito ay isa pong magandang piraso ng kasaysayan na nagpapakita ng yugto ng sining at pananalapi dito sa ating bansa noong kalagitnaan po ng dekada 80. Yan, 1980. Ang 10 kanto nito, ang mukha ni Andres Bonifacio at ang tanyag na puno ng nyog ay paalala ng yaman ng ating kultura. Kung makakita ka ng ganitong barya, suriin itong mabuti gamit ang mga numerong ibinahagi po natin. Timbang na 12 grams, diameter na 31 mm at kapal na 2 mm upang masigurong tunay ito bago mo pagpasyahan kung ito ba ay mananatili sa iyong koleksyon o mapupunta sa kamay ng ibang nagnanais na mag-ingat nito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.